Magandang gabi po sa inyong lahat, sa aking mga amigos at amigas. Buenas noches. At ngayon po ay araw ng Sabado, pasado alas 11 na po ng ating gabi dito sa Pilipinas. At ngayon po araw na to ay pag-uusapan natin ang pinakabagong teleserye sa bansa na mas kung titingnan natin ay mas kapana-panabik pa sa kahit anong K-drama o suspense thriller. Ito yung laban ng Alan Peter Cayetano versus Win Gatchalian. Alam naman po natin na pinag-aawayan nila yung Senate presidency, di ba? So, ngayong araw ng Sabado, kaninang umaga, June 6, 2026, nag-Facebook Live na naman no, si Senator Peter Alan Cayetano. At nag-drop ng mga linyang pang-marites, pero pang-abogado, di ba? Ano po yung sinabi niya sa kanyang Facebook live kanina? No, doon siya nagko-communicate through Facebook live, no. Imbes na gumawa ng mga formal na komunikasyon. Papaliwanag ko sa inyo ano yung mga magiging resulta nito at consequences no ng kanyang ginagawa. Sabi niya kanina doon sa Facebook live, I will offer you a solution, Senator Win. Mag-meeting tayo. May naiisip akong solusyon. Yan, para daw matapos na ang gulo sa Senado. Pero alam niyo po mga amigos, mga amigas, sa unang tingin, parang nag-aanyaya lang si Senator Alan Cape ng mag-Starbucks sila ni Win Gatchalian, di ba? O kaya nagbebenta siya ng kaldero, naggamit yung FB Live at nagpapasando sa Ortigas, no, sa Pasig. At parang sinasabi niya, Win, no? Mr. Senator Win, PM is the key. Okay, so parang ganun ang dating eh. Pero sa likod ng pa-meeting na ito, yung proposed meeting na ito, may nagbabadyang constitutional crisis. Ano ba pinag-aawayan nila? Alam naman nating lahat, yung corona, no? Sino raw ba ang tunay na Senate President ng Pilipinas? So dito para tayong bumalik sa panahon ng Game of Thrones, no? Pero sa halip na dragon ang hawak ng mga senador natin ay calculator at libro ng batas ang ipinakikita nitong si Peter Cayetano. So dito kasi parang nagkakaroon sila ng math problem diyan sa Senado, no? Hindi nila alam kung paano computein yung majority at paano magkaroon ng quorum sa Senado, sa 24 seats ng Senate, na kung saan kulang ng dalawa sa kasalukuyan dahil wala sa coercive power ng Senado. Yung isa nagtatago, yung isa ando doon sa loob ng kulungan. So hihimayin po natin ang ugat ng gulo. Noong June 3, i-refresh natin, nagtipon ang 12 senador. Yung grupo ni Gatchalian, ni Tito Sen. Sabi nila, ayaw na namin sa dating liderato ng Senado. So therefore, since may quorum naman, no, nandito yung majority ng mga senador, diniklara nilang bakante ang lahat ng chairmanship at membership dun sa mga bawat committee sa Senado. At binoto nga nila si Win Gatchalian bilang acting Senate President. Hindi Senate President, acting lang. Kasi nga ang dapat bumoto yung 13, ayon sa konstitusyon. So dito na nagsimula yung laro ng kanya-kanyang interpretasyon ng batas, no? Parang relasyon lang. Iba yung intindi mo, iba yung intindi niya. Kaya sa huli, magulo yung relasyon, di ba? Gets niyo ba yun? Yung mga may jowa-jowa dyan, di ba? So, ganito yan, sabi ni Cayetano, illegal yung nangyari nung nagkaroon ng allegedly may majority daw sila, meron daw silang quorum, di ba? Bakit? Kasi raw kulang sa sahog ang luto ng grupo ni Gatchalian. Wala kayong majority wala kayong quorum. So illegal yung nangyaring deklarasyon ng ibakante ang lahat ng mga chairmanship no diyan sa Senado. So ang totoong Senate President pa rin at ang Senate President pro tempore, sabi ni Loren Legarda, siya pa din daw, pati itong si Cayetano. So ano ba yung sabi ng Article 6, Section 16 ng 1987 Constitution? Ang sabi dito, ang Senate President ay dapat ihalal ng majority vote of all its respective members. Di ba? So, mag-math test po tayo. Ilan ang senador sa Pilipinas?
So kahit siguro yung high school, elementary students natin kayang sagutin to. Ang senador, 24. Ano ang kalahati ng 24? 12. Di ba? 24 divided by 2 is 12. O, pang grade 1 tsaka pang grade 2 yan. Na problem. Ngayon, kung 12, ano ang majority or mahigit sa kalahati? Siyempre, dagdagan mo na isa, 13. Okay? Ngayon, sabi ni Cayetano, 12 lang kayo nung bumoto kayo. Sa batas, kapag 12 lang ang dumating sa 24-seater na Senado, wala kayong quorum o sapat na bilang para magbukas ng tindahan. Okay? Parang pumunta ka sa concert na ikaw lang, no? At ang mga bouncer ang nandoon lang, hindi yung concert, no? So pag ganun, ipabalik o refund ang bayad, no? Kaya para kay Cayetano, ang naganap noong June 3 ay hindi eleksyon, kundi isang illegal coup d'etat o sa madaling salita, budol-budol yung nangyaring pag-elect ng acting Senate President at yung mga chairmanship, like for instance, sa Blue Ribbon Committee. So, sa kanya, wala yan. Kami pa rin ang dapat i-recognize na legitimate Senate President at yung kanyang mga inilagay na chairman sa different committees. Okay? So, siyempre, hindi naman basta magsasawalang kibo ang grupo ni Senator Win Gatchalian. So, ano ang sinabi ng grupo o yung panig ni Senator Win Gatchalian? So, sa kanila, bakit nila ginawa yon? Kasi kung hindi nila ginawa yon, yung nag-elect sila no ng acting Senate President at hindi nila dineklarang bakante yung mga posisyon ng chairmanship ng iba't ibang committee at nagtalaga ng mga bagong chairman at members sa bawat committee, ay lumalabas kasi na parang nag-aantay sila sa wala. Alam niyo naman, no, di ba? 2 consecutive session days, hindi pumapasok yung grupo ni na Alan Peter Cayetano at sa Facebook lang nagpapakita. Isipin niyo po ang sitwasyon bago yung petsang June 3. Yung kampo ni Cayetano hindi nagre-report nga para mag-duty. 2 sunod-sunod na araw silang absent, 2 consecutive session days. Absent sa trabaho, pero present sa Facebook Live, present sa sahod. Di ba? So, meron bang ganon? Hindi ka papasok tapos salita ka ng salita sa Facebook Live, sa TikTok. Anong klaseng lingkod bayan ng mga ganyan, okay? Isipin mo, parang ganito yan may group project kayo, no? May 24 kayo sa grupo ninyo na gagawa ng isang project. Yung 12, biglang nag-ghosting. Hindi nagpapakita. Hindi nagpaparandam. Naka-restrict ka pa yata sa Messenger. Okay? Ngayon, kung iintayin mo o kung iintayin ni na Senator Win Gatchalian na sipagin ang Cayetano Black at pumasok para lang makabuo ng 13 votes, ano mangyayari sa Senado kung mag-iintay sila? Na hindi nila alam kung kailan papasok ang kanilang mga kasamaan. Ano mangyayari? Di nga ka lang. Paralisado ang buong legislative at administrative functions. Walang mapapapirmahang budget. Walang sahod ang mga empleyado. Walang guard na magbabantay. Maging ang aircon sa Senado baka maputulan pa ng kuryente. Ganyan ang pwedeng senaryo o sitwasyon kung mag-iintay kayo sa wala, hindi mo alam kailan papasok, 2 sunod-sunod na araw hindi nagparamdam at nag-iintay doon ng 11 senador, walang nagawa hanggang matapos ang oras, nag-uwian. So, nga ka, ano gagawin ng Senado? Siyempre kikilos yan according to the constitutional provision, okay? So, sa batas po, may tinatawag tayong coercive power. Na-discuss ko ito nung nakaraan. Coercive power. Ito yung kapangyarihan ng Senado na arestuhin o kaya kaladkarin ng mga absent na senador para lang pumasok at magka-quorum. Pwede yan. Allowed yan under our existing laws. Ang problema, paano mo gagamitin ang kapangyarihang coercive power ng Senado kung ang mga absent ay beyond coercive reach o hindi kayang abutin ng Senado? Bakit? Yung isa kasi nagtatago because of the existing warrant of arrest ng ICC. Si Senator Bato.
Yung isa naman nakakulong, si Senator Jinggoy. At yung iba naman ayaw lang talaga magpakita. No? Siguro sinusunod yung utos ng kanyang lang Senate leader. Ano to, hahabulin mo sila sa Tagaytay Highlands habang nag-golf sila doon sa Tagaytay Highlands. Hindi po pwede yun. Di ba? Dahil dito sa naging sitwasyon na yan, napilitan silang gamitin ang revolutionary hack, no, mula sa kasaysayan nitong kasong Abelino versus Cuenco, isang landmark case na dinesisyonan ng Korte Suprema noong taong 1949. And until now, hindi pa po nare-reverse yung decision na yan ng Abelino versus Cuenco at patuloy yang ginagamit no as a reference sa mga kasalukuyang sitwasyon. Okay? Sabi ng korte sa kasong yan, kung ang mga absent na miyembro ay hindi mo naman maaabot o makakaladkad pabalik sa Senado, ang bibilangin na lang na total membership, no, for purposes of quorum ay kung sino lang ang buhay. Kung sino lang yung buhay na senador o kung sino lang yung abot kamay na senador o kung sino lang yung may kakayahang pumasok na senador. Di ba? Ngayon ganito, mula dun sa 24, binawasan ni na Senator Win ng 2 ang basehan. Dahil hindi naman talaga makakapasok si Bato at Jinggoy, di ba? Si Bato nagtatago dahil may warrant of arrest from the ICC. So hindi talaga makakapasok yan. Si Jinggoy, kahit gustong pumasok yan, hindi pwedeng pumasok kasi ayaw palabasin ng hukuman sa kanyang kulungan because the crime committed was an unbailable offense. So, 22 na lang ang active items. At ano ang majority ng 22? 12. 22 divided by 2, 11 plus 1 is 12. Majority. At dahil may 12 senators na physically nandoon noong June 3, boom, may quorum. So, nagkaroon ng bagong acting Senate President. Okay? So, napakagandang diskarte. No? Parang isang barkada na nag-aambagan kayo sa samyupsal. Di ba? May 2 barkada na bigla na lang nag-drawing, no? At nagtago. Hindi na makita. Siyempre, hahatiin nyo yung bill sa kung sino lang yung natitirang totoong kumakain sa lamesa. Hindi naman pwedeng singilin o pilitin magbayad yung tropa mong umalis at nasa ibang bansa na. So, ang tanong ng bayan, pwede bang gamitin yung samyupsal logic sa loob ng Sagradong Senado? Diba? Yan yung 1 milyong pisong tanong na malamang ay aabot sa Korte Suprema. Ngayon po balikan natin si Senator Alan Peter Cayetano. Doon po sa kanyang Facebook Live, may ginamit pa nga siyang props, di ba? Sabi niya, hawak niya yung 3 libro na nagpapatunay na siya yung tama. At ang Philippine Constitution, yung Rules of the Senate, at saka yung Bible, yung kanyang pinakikita doon sa kanyang Facebook Live. Okay, so ito yung yung 3 libro na to, yun yung ginagawa niyang legal na shield niya, no, para sabihin niya sa publiko na siya yung talagang lehitimong Senate President until now. So sabi niya, kahit anong Abelino versus Cuenco case pa yung gamitin nyo, ang nakasulat sa manual ay 13 votes pa rin. Kung wala sa manual na pwede ang 12 votes, cheat code ang tawag doon. So, dito natin makikita ang klasikong Cayetano Tats. Tapos, bakit kasama ang Biblia sa usaping legal? No? Dala-dala ni, alam niyo naman, madalas magbanggit-banggit ng mga Bible verses yung si Cayetano, no? Pero alam niyo po sa politika, hindi sapat na legal ka sa papel, no? Dapat mukha ka ring mabuti sa mata ng tao. Pero dito pinapakita niya na talagang malapit sa Diyos, no? Ginagamit niya talaga ang pangalan ng Diyos para ipakita sa taong bayan na gumagawa siya palagi ng mabuti at ang kanyang mga kilos ay naaayon sa batas at sa pinag-uutos ng Panginoon. Ganyan ang parang gustong iparating ni Cayetano.
So, ginagamit ni Cayetano yung Biblia para ipaalala na ang kapangyarihan ay may kasamang moralidad. Parang sinasabi niya kay Win Gatchalian, "Brother, baka nakakalimutan mo, nakikita ng itaas ang ginagawa nyo sa ibaba. So, ang pamumuno ay hindi itinatakas sa dilim o idinadaan sa absenteeism. Itinatalaga yan sa liwanag, no? Kumbaga, sinalpakan niya ng divine intervention ang kabilang kampo para makonsensya. Siya pa yung nagsabi ng ganon sa kabilang kampo. Samantalang nung dapat isurrender si Bato de la Rosa, itinago niya at kinupkup under his custody, sa custody ng Senate. Pero anong ginawa? Kinabukasan, nawala si Bato, umuwi daw, kaya pinabayaan niya, wala naman daw warrant of arrest. So hindi mo din maintindihan minsan to si Cayetano, mahawak ng Biblia, tapos kabaliktaran yung action na ginagawa, no? At hindi na ayon sa mga kanyang binabasang verses doon sa Bible. Ngayon, pumunta tayo sa pinaka-interesting na bahagi ng lecture natin na ito. Kumatigas ang paninindigan ni Alan Peter Cayetano na illegal si Gatchalian, no? Bakit niya iniimbita nitong pumunta sa isang meeting? Bakit niya to iniimbita na parang gusto niya magkape silang dalawa, no? Bakit hindi na lang niya sampahan ng petisyon sa Korte Suprema ang Senado na majority ngayon, no? At ideklara ito ng Korte Suprema na illegal, no? O kaya pwedeng kung hindi siya magpapail ng petition, isnabin na lang niya habang buhay, no, yung grupo ni Win Gatchalian. So, dahil sa politika, ang pag-uusap ay hindi tanda ng kahinaan, no? Ito ay isang strategic, no, na chess move. At tingnan natin kung ano ba yung mga posibleng motibo dito, no, ni Cayetano, kung bakit gusto niya na yayaing magkape si Win Gatchalian. Bakit gusto niya magkausap sila, no, over a cup of coffee ni Win Gatchalian. So, alam kasi ni Alan Peter Cayetano na may punto si Senator Win Gatchalian. Paralisado na nga yung Senado dahil sa kaka-absent nila, no? Dahil sa ayaw nila mag-participate doon sa last 2 session days, yung 2 consecutive session days na yun. Hindi sila nagparamdam, di ba? Hindi natin alam kung anong kanilang mga pakay, di ba? So ngayon, kinikilala na ng Malacanang yung kampo ni Win Gatchalian bilang acting Senate President. Pero itong si Cayetano at ang kanyang grupo, hawak pa rin ng physical na control sa ibang parte ng institusyon. So, kung maalala nyo, nung Huwebes, nag-conduct pa ng Senate hearing, yung Blue Ribbon Committee, yung tungkol sa 18 marino. Okay? Isipin nyo, di ba? Parang ang gulo-gulo. Dalawa ang pumipirma ng pondo, dalawa ang nag-uutos sa security, dalawang grupo ang nagpapatawag ng hearing sa Blue Ribbon Committee. Yung isa nung last Thursday at sa Monday, meron din Blue Ribbon Committee, and this time, ito yung grupo naman ni Win Gatchalian. Alam niyo po kung magpapatuloy yung ganitong klaseng sitwasyon, ito na yung magiging pinakamahal na comedy bar ng Pasay City. Alam ni Cayetano na ang pa-meeting ay para ipakita na handa siyang ayusin ang operational shutdown. Pero kung tuluyang bumaksak ang Senado, masasabi niya sa media at sa taong bayan, niimbitahan ko yan si Win Gatchalian na magkape kami at mag-meeting at mapag-usapan ng solusyon sa problema ng Senado. Kaso ayaw niya makipag-meeting. So safe yung kanyang re-election. So, pero para sa akin, yan political trap yan, no? Yung ginagawa na yan ni Peter Alan Cayetano. Yung imbitasyon na yan ni Cayetano sa harap ng publiko via Facebook Live, inilalagay niya po si Gatchalian sa isang lose-lose situation. Hindi lose-lose sa lose-lose situation. Alam naman natin, takma utong tao na to Ginawa niya na to nung araw nung siya ay naging Speaker of the House, no? Hindi to basta-basta bibitaw sa kapangyarihan. Itong tao na to parang may attitude or behavior to na parang ayaw tumanggap ng pagkatalo.
Parang ganyan ang nakikita natin sa kanyang attitude. No? May attitude problem to. Ngayon, kung tatanggapin kasi ni Senator Win Gatchalian ang imbitasyon ni Father Peter Alan o ni Senate President Alan Cayetano, parang inamin na rin niya na, oo nga, no, baka nga may issue ang pagka-Senate President ko, kaya kailangan ko ng solusyon mo. So, sino talo pag ginawa ni Win Gatchalian yan? Kung tatanggihan naman ni Win, no, magbumuka siyang matigas ang ulo at ayaw sa kapayapaan, no, manaig dyan sa Senado. So, lalabas, masama pa rin si Win Gatchalian. So, ano to itong ginagawa na to ni Alan Peter Cayetano ay isang political trap to para ma-build up niya yung kanyang imahe sa tao na siya at the last minute, no, ay gumagawa ng paraan, no, para iwasan ng gulo sa Senado kasi alam naman niya sa sarili niya na siya yung pinagmulan ng gulo dyan sa Senado kaya nagka-leche-leche yung dyan, na-paralyze yung operation niya. So para ma-redeem yung kanyang sarili, ayan, gumagawa ng paraan at gustong make-upan yung sitwasyon. So, isa tong klasikong political trap, sabi ko nga kanina. Parang ex mo na nag-chat ng may iniisip ang solusyon para sa ating relasyon. Usap tayo. Pag pumunta ka, marupok ka. Pag di ka pumunta, ikaw yung masama, no? So, grabe yung mind games dito na nangyayari sa Pasay. So, parang dito, ang nangyayari dito, parang may gustong makihati ng candy, no? Ito yung tinatawag nating the art of the compromise, no? Gustong ito, candy, hati tayo, no? Parang ganon. So, wag tayo maglokohan dito, no? Sa huli, itong politika is sining nga talaga yan ang kompromiso, no? Ano yung posibleng solusyon na nasa utak nitong si Cayetano? Mangyayari dito, pwedeng mag-propose siya ng clean slate voted session. Sasabihin niya, sige Win, para legal ka talaga at walang sumbat ng Abilino versus Cuenco case. Mag-session tayo ulit. Kapag nandyan na yung 13 na senador na pabor sa'yo, tapos iboboto ka namin ng maayos. Pero sa isang kondisyon. Ayan, maglalatag ng kondisyon yan, no? At makikipag-compromise nga parang sabi ko nga sa inyo, parang mag-aabot yan ng candy, no? Sige, ito candy, pero hati tayo dyan. Ito yung mga kondisyon para hatian kita doon sa candy. So, doon papasok nga yung hatian sa mga makapangyarihang committee. So, ang inahabol kasi nila dito, makontrol nila yung committee, yung Blue Ribbon Committee at iba pang mga makapangyarihang committee sa Senado. Alam naman natin kung sino ang gusto nilang ayusin at proteksyonan, kung kaya kung gusto nilang hawakan yung Blue Ribbon Committee at ma-maintain nila yung control nila sa Senado. Hindi na kailangang i-memorize yan, di ba? So, parang sa'yo yung trono, sa amin yung Blue Ribbon Committee at yung Committee on Finance, no? Alam niyo sa politika, bihira yung urungan ng walang kapalit ng pwesto o silya. Ano yan prevailing yan palagi sa politika. Palaging offer ako ng solution, ito yung solution, no? Pero may kondisyon, no? Dapat ibigay mo sa akin yung ganito, ibigay mo sa akin yung ganyan. Yan ang reality pagdating sa politika. Yan ang malungkot, no? 'Di ba? May mga lingkod bayan tayo na ganyan ng pag-uugali, no, na ang talagang binibigyan ng unang proteksyon ay hindi yung taong bayan kundi yung kanilang mga personal na interest. So dito sa sitwasyon na to, ano yung iiwanan nating aral dito? Dito yung batas po ay ginawa para proteksyonan ang sistema. Pero kapag ito hinaluan nyo ng politika, yung batas ay nagiging parang goma, nababatak, no, depende kung sino ang humihila at kung sino yung ayaw pumasok sa trabaho. Ito pong yung pahayag ni Cayetano sa Facebook Live, no, na mag-meeting tayo ay patunay na nasa mataas na antas ng gobyerno, no? Patunay na sa mataas na antas ng gobyerno kapag hindi na makuha sa bilang ng boto, idinadaan yan sa bilang ng tasa ng kape. Kunwari, meeting pero may, para sa akin hidden agenda yan.
o kaya may political trap yan na iniisip. So, ngayon, so abangan natin kung sino ang yung unang magbe-break sa larong ito ng Mate Magician. Tawag natin, Mate Magicians, no? Ng Senado. So, hintayin natin yung susunod na episode ng teleserye dyan sa Senado at siguraduhin natin, no, na may dala tayong sariling calculator at tingnan natin kung tama ang kanilang computation pagdating kung paano matetermine ang quorum dyan sa Senado. So, nandito na lamang po. Ito po ang inyong lingkod, si Atty. Rene